Blessed day sa inyong lahat. Dalangin ko na ang bawat sa inyo ay nasa mabuting kalagayan. Maraming salamat sa inyong pag-follow at pag-like at pag-share sa ating social media apostolate na lags. Let us make the Word of God viral sa larangan ng social media. At dalangin ko na sa araw na ito, ang lahat ay nasa mabuting kalagayan. Kaya mga kapatid, samahan ninyo si Father Ron upang ating pakinggan ang Ebanghelyo sa araw na ito, araw ng Sabado, December 14, 2024. Mula sa Ebanghelyo sa Mateo, chapter 17, verse 9, then 10, hanggang 13. As they were coming down from the mountain, the disciples asked Jesus, "Why do the scribes say that Elijah must come first?" He said in reply, "Elijah will indeed come and restore all things, but I tell you that Elijah has already come, and they did not recognize him, but did him whatever they pleased. So also will the Son of Man suffer at their hands." The disciples understood that he was speaking to them of John the Baptist. Isa sa mga napakahalagang paalala sa atin ng ating Ebanghelyo ay ang kalagahan ng pagiging bukas ang sarili, sapagkat isa sa mga posible o magiging hadlang sa ating paghahanda ngayong panahon biento ay ang maging hadlang sa pagkilos ng Panginoon sa buhay natin sa iba't ibang paraan. Like John the Baptist, he was rejected. Siya ay hindi kinilala ng mga tao at humantong sa kamatayan ang buhay ni Juan Bautista. Sana sa buhay natin, diringgin natin ang mga paalala ng Panginoon sa buhay natin. Iwaksin natin ang lahat na magiging posibleng hadlang sa ating paghahanda ng daraanan ng Panginoon ngayong panahon ng Adbyento. Lahat ng mga magiging sagabal sa ating pagsumikap na buksan natin ang ating buhay upang sa gayon ay magkaroon tayo ng panahon na makapagnilay o makapagbulay-bulay patungkol sa pangyayari sa buhay natin. At upang sa gayon ay mabigyan rin ng pagkakataon ng ating sarili na umunlad o lumago sa lahat ng aspeto ng ating buhay, lalo na sa aspeto spiritual, no? At hingin natin ang mga panalangin ng mga santo ni San Juan Calabria at higit sa lahat ng ating mahal na Birheng Maria. Gawin natin siyang tularan ng pagiging isang tunay na alagad ng ating Panginoon. So again, a blessed Saturday sa inyong lahat. At ingat kayo lagi at lagi nating ihanda ang ating sarili sapagkat nalalapit na ang pagsimula ng simbang gabi. So ang iba na mga communities ay magsimula na ngayong December 15 ng gabi, ang simbang gabi. 9 na araw na paghahanda para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagsilang ng ating Panginoon. Kaya sumikapan natin na sana ay magkaroon tayo ng sapat na pahinga, sapat na tulog, no? Huwag masyado maglaan ng mahabang panahon, no? Sapagkat
sa mga araw na ito, sigurado na naririyan ang mga invitation na dumalo sa mga Christmas party. So maganda naman itong mga pagdiriwang na ito, subalit kailangan din natin na wag nating i-deprive ang ating katawan ng sapat na pahinga. So again, a blessed Saturday sa inyong lahat at ingat kayo lagi at rest assured of my prayers for each one of you and for your family. So pagpatuloy natin ang ating paghahanda. Huwag tayong panghinaan ng kalooban at lagi tayong maging bukas sa mga mensahe ng mga pagbasa sa bawat araw, lalo na ng Ebanghelyo. Greetings sa lahat ng ating mga followers sa social media, lalo na sa ating mga followers sa lags, no? So mayroon tayong 413 followers, no? So maraming salamat sa inyong pagtangkilik at sana ay maging instrumento kayo ng Panginoon upang ipalaganap natin ang mga ganitong apostolado sa larangan ng social media, no? Kasi minsan ay nakakaligtaan natin ang Facebook, no? Ang internet ay biyaya ng Panginoon na napakahalaga na gamitin natin, no? For evangelization o sa paghahatid ng kung ano yung nakakabuti para sa ating kapwa. So again, a blessed Saturday at ingat kayo lagi.